Hi guys! Karamihan sa atin ay familiar ang AI or Artificial Intelligence at ayon sa mga eksperto at maging si Elon Musk ay nagsasabi na magiging banta ito na maaaring mag-dominate sa sangkatauhan kaya delikado. Ngunit imbis na itigil ay nais pa ng Meta CEO na si Mark Zuckerberg na bumuo ng super intelligence, isang makinang kayang lampasan ang kakayahan ng tao. Ang tanong, para sa'yo, mas makakatulong ba ito sa atin o mas malaking problema ang dulot nito sa mga tao? Ayon sa ulat, si Mark Zuckerberg ay nagre-recruit ng isang team upang bumuo ng super intelligence. Ang CEO ng Meta na si Mark Zuckerberg ay personal na bumubuo ng isang team upang makamit ang tinatawag na super intelligence. Mga makinang kayang lampasan ang kakayahan ng tao ayon sa isang ulat ng Bloomberg. Ayon sa ulat, labis na nadismaya si Zuckerberg sa kasalukuyang progreso ng Meta sa larangan ng artificial intelligence, kaya't siya na mismo ang nakikipagkita sa mga eksperto sa kanyang mga tahanan sa Lake Tahoe at Palo Alto, California. Hindi agad nagbigay ng pahayag ang Meta at si Zuckerberg nang hingyan sila ng komento. Nakagawa na ang Meta ng mga AI tools na isinama sa Facebook, WhatsApp at iba pang app na pag-aari ng Meta. Gayon din sa Ray-Ban smart glasses at mga chatbot. Ngunit sa kabila nito, ang napaka-kompetensyang AI landscape ay patuloy pa rin pinangungunahan ng ChatGPT maker na OpenAI, habang ang AI model ng Meta na tinatawag na Llama ay nakaranas ng ilang mga balakid kamakailan. Plano ni Zuckerberg na kumuha ng humigit kumulang 50 katao at inayos pa ang opisina ng Meta sa Menlo Park upang mailapit sa kanyang opisina ang bagong AI team ayon sa ulat ng Bloomberg noong Martes na sinipi ang mga impormanting nais manatiling hindi pinangalanan. Si Zuckerberg mismo ang nangunguna sa proyektong ito dahil sa kanyang pagkadismaya sa pag-unlad ng Llama 4, ang pinakabagong large language model ng Meta. Kinumpirma rin ng New York Times ang karamihan sa mga detalye ng ulat at binanggit na si Alexander Wang, ang 28 anyos na founder at CEO ng startup na Scale AI, ay bahagi rin ng proyekto kung saan pinag-iisipan ng Meta ang paglalagak ng bilyon-bilyong dolyar na puhunan sa kanyang kumpanya. Ayon sa ulat, sinabi raw ni Zuckerberg na pupunduhan ang inisyatibo mula sa napakalaking kita ng Meta mula sa advertising. Hindi pa malinaw kung paano makikipag-ugnayan ang bagong team sa kasalukuyang AI team ng Meta, sabi ng Bloomberg. Sa nakalipas na ilang taon, tudo-tudo ang pagsusumikap ni Zuckerberg na gawing AI powerhouse ang Meta na may halo-halong resulta. Lalo pang tumindi ang kanyang determinasyon ng makitang mabilis ang pag-usbong ng karibal na OpenAI na nakalikom ng 10 bilyong dolyar bilang pondo. Ang layunin ni Zuckerberg na makamit ang super intelligence ay napakataas. Bago tuluyang malampasan ng AI ang katalinuhan ng tao, kailangan mo nang makagawa ng tinatawag na Artificial General Intelligence, isang teknolohiyang kayang gawin ang kahit anong kaya ng tao. Pinagdidebatehan pa ng mga AI researcher kung gaano kalapit ang mundo sa AGI. Ang iilan ay nagsasabing ilang taon na lang ito, habang ang iba ay naniniwalang malayo pa at wala pang malinaw na direksyon upang makamit ito. Gayunpaman, ang AI race ay isa sa pinakamahigpit na kompetisyon sa teknolohiya sa kasalukuyan. Kaharap ng Meta sina OpenAI na suportado ng Microsoft, Alphabet ng Google at iba pang matitinding startup tulad ng xAI ni Elon Musk at Anthropic. Bagamat mabagal ang simula ng Apple, inanunsyo rin ito ang sarili nitong AI developments ngayong linggo. Maraming tech leaders tulad ni Zuckerberg ang naniniwalang ang AI ay isang existential threat sa kanilang negosyo.
sinusubukan ng Meta na iposisyon ang sarili nito sa pamamagitan ng Llama sa pamamagitan ng pagiging open source, isang AI model na libre at layuning maging pundasyon ng karamihan sa AI sa buong mundo, katulad ng Android pero para sa artificial intelligence. Naniniwala ang Google na ang AI ay banta sa kanilang search business. Kung pwede nang magtanong sa AI at makakuha agad ng sagot, bakit pa maghahanap sa search engine? Nauunawaan ng Apple na maaaring gawin ng AI na hindi na kailanganin ang mga app na posibleng magpahina ng kanilang dominasyon sa smartphone market. Samantala, kahit nauna ang OpenAI sa ChatGPT, mabilis na humahabol ang mga kakompetensya.